Magandang araw sa inyo lahat mga kaibigan, mga kapatid. Ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral tungkol sa The Superiority of the King James Bible. Part 2 na po tayo. The Superiority of the King James Bible, Part 2. Ang kalamangan o kahigitan ng quality ng King James Bible compared doon sa other English translations of the Bible. This is the continuation of our lesson na hindi natin natapos doon sa part 1. Nabanggit ko doon sa part 1 na almost 270 years na ginagamit yung King James Bible, kung kaya superior ito compared doon sa iba. Dito ay meron akong kinuhang list ng most popular Bible translation. Okay? Survey ito noong 2023. Diyan nakalagay New International Version NIV number 1. Number 2, King James Version. Number 3, New Revised Standard Version. And number 4, English Standard Version. Dito, parang hindi superior ang King James Version kasi number 2 lang siya. Yung NIV, New International Version, NIV, popular siya kasi maraming modern churches o na mga tao na gumagamit nitong modern translation kasi nahihirapan daw sila na maunawaan yung Old English na King James. Subalit, maraming mga Bible scholars sa deep study ng salita ng Diyos na gumagamit ng King James Version. Kung naalala nyo sa part 1, dito tayo nag-concentrate sa picture ng The Origin of the Bible part 6 na merong Bible diagram na merong picture ni King James. Palakihin natin. Kung mapapansin nyo, simula dun sa itaas, American Standard, sumunod Revised Version, and then King James. Ang King James ay na-publish noong 1611. Sinundan ng Revised Version, 1881. Ang tanong, ano ba yung Revised Version? Yung ba yung Revised Version ng King James Bible? Yan ay malalaman natin sa ating pag-aaral ngayon. Maraming salamat sa ating mga kaibigan, kapatiran, mga suki natin na walang sawa na nanonood, sumusubaybay, nagre-react, nag-heart, nag-like ng aking mga videos. Dun sa mga hindi pa nakaka-follow sa akin sa Facebook, sana i-follow nyo ako para palaging updated kayo sa aking bagong post. And also doon din sa YouTube, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please subscribe and click the notification bell. Maraming salamat. Meron akong in-screenshot na information about the Revised Version. Ito yun. Revised Version 1885. The Revised Version RV of the Bible was the only officially authorized revision of the King James Version KJV, also called the Authorized Version AV. The work was entrusted to some 50 scholars from various denominations in Great Britain, and American scholars were invited to cooperate by correspondence. The revisers were charged with introducing alteration only if they were required in order to be faithful to the original text. In the New Testament alone, more than 30,000 changes were made, over 5,000 of them on the basis of a better Greek text. Unang-una, yung nakalagay na year 1885, magkaiba dun sa aking diagram na nakalagay 1881. Kasi ang nangyari dito, yung 1881, naunang nagawa yung New Testament, pinablish na nila yon. Tapos later on na lang, yung Old Testament, kasi mas mahaba yung Old Testament. Kung kaya na-complete itong Revised Version ng 1885, nagkaroon ng both Old and New Testament. Dito, pinapakita na yung Revised Version, merong authority doon sa Great Britain. Kasi sa Great Britain ginawa yung King James Version na i-revise ang King James Version. So, andyan yung figure ng mga pagbabago, 30,000 changes. Tapos, merong 5,000 of them on the basis of a better Greek text. Parang kamukha ito ng ginawa doon sa aking video na ang title ay The King James Bible Advantage Part 3 na nagkaroon ng revision, yung 1769 revision, na ang purpose nun para lang maka-upgrade sa modern English, para yung mga Old English ay maalis, palitan ng bago, pero yung mga meaning ng mga salita hindi na bago. Okay? Parang ganito yun. It's seemingly na parang ganito ang ginawa sa Revised Version.
Pero iba yung pinapakita dun sa diagram na pinakita ko sa inyo. Balikan natin yung diagram. Kung titingnan nyo, sana tingnan nyo yung video natin na yung revised version dun sa pinakataas ko pinuwesto, no? In-enlarge ko, inusad ko yung video, yung picture. Tapos, direkta siya, meron siyang connection dun sa ibaba, dun sa early copies na meron 3 codex na nabanggit ko na itong codex na to merong bawas dagdag. So, dun siya connected. Direkta, sinasabi ko sa inyo na dito lang sa diagram, yung revised version, hindi siya revision ng King James. Okay? Magbibigay ako ng isang halimbawa, isang verse lang ipapakita ko sa inyo and then matatapos na tayo. Tingnan natin yung verse na 1 Timothy chapter 3 verse 16. Ito, dalawang version ito, yung sa kaliwa King James Version at yung sa kanan Revised Version. Okay, basahin ko yung sa kaliwa King James Version. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. Okay, so hinighlight ko rito yung word na God. Sa kabila naman, Revised Version. And without controversy, great is the mystery of godliness. He who was manifested in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached among the nations, believed on in the world, received up in glory. Okay? Yung ibang changes dito, minimal lang, hindi masyadong naapektuhan yung meaning. Pero dito, yung word na God nawala, napalitan ng He. Okay, dun sa King James Version, merong word na God. At dun sa Revised Version, na wala yon, naging He. Obviously, ang tinutukoy na He dito is the Lord Jesus Christ. So, pinapakita rito na sa Revised Version, tinatanggal nila yung pagka-Diyos ni Kristo, ng Panginoong Jesus. Okay? Na ang Panginoong Jesus, siya yung Diyos na nagkatawang tao. Okay? Kasi ang ibig sabihin ng God was manifest in the flesh, na nagkatawang tao, ang Diyos, at yon ay ang Panginoong Jesus. Marami pang mga ganitong halimbawa na naiiba yung meaning ng verse ng sentence sa Bible. Pinapakita lang nito na itong pinagkopya ng Revised Version o yung pinagbatayan nila, hindi King James Version. Na yung Revised Version, hindi yan revision ng King James Version. Iba yung pinagkopya ng Revised Version. Iba yung pinagbatayan ng Revised Version, hindi King James Version nyo. Maraming pong salamat sa inyong pagsubaybay. Sa susunod, pag-uusapan naman natin yung part 3. Magpalain tayo ng ating Panginoon.